ang nakasulat sa aklat ng Juan. Nang pasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay, sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw na ito ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos. Ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang ilaw, upang sa pamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ang ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya ay nasa sanglibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya, at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. At nagkatawang tao ang Berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian, gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinatutuhanan siya ni Juan, at sumigaw, at nagsabi, ito yaong aking sinasabi. Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin, sapagkat siya ay una sa akin. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya, sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Diyos. Siya ang nagpakilala sa kanya. At ito ang patutuon ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem, ang mga saserdote at Levita, upang sa kanya itanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag, at hindi ikinaila, at kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanya'y kanilang itinanong, kung gayo'y ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw bagay ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nila sa kanya, sino ka baga, upang ibigay namin ang kasagutan sa nagsugo sa amin? Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? At sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ni Propeta Isaias. At sila'y sinugo, buhat sa mga Pariseyo, at sa kanya'y kanilang itinanong, at sinabi sa kanya, bakit nga bumabautismo ka, kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang mga propeta? Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig. Datapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo, na hindi ninyo nakikilala. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin. Nasa kanya hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Ang mga bagay na ito ay ginawa sa Betanya, sa dako paroon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yaong aking sinasabi. Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin, at siya hindi ko nakilala. Datapwat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito naparito ako
na bumabautismo sa tubig. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, "Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya'y hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At nang aking nakita, pinatutuhanan ko ito, ang anak ng Diyos." Nang kinabukasan, ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad, at kanyang tiningnan si Jesus, samantalang siya naglalakad, at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila'y nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus, at nakitang sila'y nagsisisunod, at sinabi sa kanila, "Ano ang inyong hinahanap?" At sinabi sa kanya, "Rabi," na kung liliwanagin ay guro, "saan ka tumitira?" Sinabi niya sa kanila, "Magsiparito kayo at inyong makikita." Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. At sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na iyon. Nooy mag-iikasampu na ang oras, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid na Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon, at kanyang sinabi, "Nasumpungan namin ang Mesiyas, na kung liliwanagin ay Kristo." Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, "Ikaw si Simon, na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas," na kung liliwanagin ay Pedro. Nang kinabukasan, ay pinasyahan niyang pumaroon sa Galilea at kanyang nasumpungan si Felipe. At sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe nga ay taga Bethsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. Nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, "Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." At sinabi sa kanya ni Nathaniel, "Mangyari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Pumarito ka at tingnan mo." Nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, "Narito isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya." Sinabi sa kanya ni Nathaniel, "Saan mo ako nakilala?" Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, "Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim pa ng puno ng igos, ay nakita kita." Sumagot si Nathaniel sa kanya, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, "Dahil baga sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya? Makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito." Sinabi niya sa kanya, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao." Ang aklat ng Juan, Kapitulo 1, ang isa sa mga parte sa Biblia na magpapakita ng malinaw na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ayon sa 1:14, sinabing nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, na ang tinutukoy sa talatang ito ng Biblia ay ang Panginoong Hesus, sapagkat siya ang nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At sinasabi naman sa Juan 1:1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, ang tinutukoy na berbo sa talatang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, at ang berbo ay Diyos.
Malinaw na sinasabi sa talatang ito sa Biblia na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. At sinasabi rin sa 1:3 ng Juan na ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa niya ay hindi ginawa kung wala siya. Sa madaling salita mga kapatid, siya ang Creator na lumikha sa ating lahat at sa buong sanlibutan. At kung siya nga ay tao lamang, gaya ng sinasabi ng iba, sinabi niya naman sa Juan 1:51, at sinabi niya, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Na ang tinutukoy na anak ng tao dito ay ang ating Panginoong Hesus. Na kung tatanungin ninyo ang inyong sarili, paanong mamamanhik manaog ang mga anghel ng Diyos sa ulunan ng ating Panginoong Hesus kung siya ay tao lamang? So ito lamang ang ating ibinahagi mga kaibigan sa librong ito ng Juan Kapitulo 1, na ang talatang ito sa Biblia ay nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. At hindi siya isang tao lamang tulad ng sinasabi ng ibang mga tao.